It's our day 3 of Ilocos Norte road trip. And kami nasa harap ng Museo Ilocos Norte. Yan. Ang aga namin. Kaka-check out lang namin dyan sa malapit lang. Sa The Travelers Inn. Ayan sila. Banto ka pa? Ma? Banto ka pa? Energy na daw. Let's go. Tara. So here we are guys at Museo Ilocos Norte. Ayan. Ilocos Norte. Wow! Maniniwala naman mo kay pagtanggol. 4 na 50, so 200 plus 40. So, excavation pit daw nila guys. Ito. Pugon. Itong pugon. Let's go! Dalan. Ano yan? Ganda sa ano yung concept niya kasi hindi nila dyan ba na Paano? Stig. kasi hindi yun ilaw na lang. Ito, the sea. Bye-bye. Pwede bawakan yan? Oo ba? Ano nila ba? Kaya na, makinig ka lang dyan. Very good ka dyan. Hindi pa nila nabuksan yung mga TV. So, ito ang pasangga, sanggal, saddle. Oh! From the moment na makita mo pa lang tong place na to, ramdam mo na agad ang history. So, as you can see, pagpasok pa lang, makikita na natin yung iba't ibang old photos, traditional outfits, and cool artifacts na ginagamit noon. Wow, alam mo ang history, ma. Oo, ganito din sa amin eh. Kaya, picture ako kayo. Ma, ano yan? Tikli, Oh, bayong. bayong. Tapos ito yung ano ito. Butsot sa amin. Butsot. Yan, yan. Oh. And mga musical instrument ng mga sinauna. Gansa. Ito, lundag. Ludag. Parang na ng tunog. Ito, patiti, tambor. Ito, harpa. Ito yung ancestral house. Ayan. Pagpasok sa ancestral house. Wow. Scary. Oh, ito ang famous na ano, paggawa ng kung ano-ano yung weaving. Nakikita ko lang ito pala itsura niya. Our house. Alagang-alaga. Dito ka niyo po ka dyan. Hindi, dating second lang outdoor. Ganyan din sa amin eh. Hindi dati. Pwede yung tugtugin?
Parang nakakatakot, no? Ito, mga sinauna. Pine-preserve talaga nila. Wow! Oh, ito yung bahay ng lola mo ni. Okay, itong kanilang kusina, kwarto. Ah, dito pala ang daan. Niyo, ito yung gusto mo, di ba? Yeah, kasi sa lola ko may ganun. Ay, siya. Cellphone din. Morning po. Ooh, steam. Cotton making. Ito niyo, nabutan mo yung gantong plancha. Ito pa oh, bawal ng pasukin. Nakakatakot. Teka lang. Hindi natin. Pero... Ha? Okay, ito naman ang souvenir shop. Wow, may aircon pala dito. Kala ko yung aircon. Wala. Oh, gawa sa ano. Ang ganda. 500. 500. Ano yan? Tingin? Sige nga. Magkano? 300. Steve. Bili ka kaya? Ito malaki. Pang remembrance. Ano naman na ganyan ang function niya? Hindi ko ba napanood ko? Hindi. Ito may patunog niyang tete. Ginagawa nga ni Pao. Wala lang. May binili ka? Ako balik pa rin. Tingin? Oh! Ano, budget na budget yun. Isa pa. Oh! Picture kayo dito. Balik mo doon, 1998. 2023. Balik mo sa 1998. 2002. Tumiglorio. Tagal naman ng 1998. Ngayon ay 1998, guys. Ano, lagay mo? Tapos, Aninaw, I think. Okay guys, andito na kami ngayon sa Malacanang of the North. Balay Ti Amianan. Tawag yung shades oh. Nasa Mark. 1, 2, 3. Okay. So guys, tourist information assistance. Adult 70, senior 50, student 50. O, diba? Ang daming bawal ang pets. Sayang naman yung punta nyo. Kala ko, di mo kukunin. So, ito yung official ticket nila. Ayan yung bahay ni Emilio. Ano sabihin mo ni? Sa kanila daw yun. Bahay ni Emilio na sa Cavite. Isa sa pinaka-iconic na lugar dito sa Ilocos Norte, which is the Malacanang of the North. So, pagdating nyo pa lang dito, mapapansin nyo agad ang grand design ng lugar. Matatagpuan ito sa tabi ng Poway Lake.
Kaya bukod sa history, may bonus ka pang magandang Saan view yung event? at relaxing na atmosphere. Ang Malacanang of the North ay itinayo noong 1981 at nagsilbing official residence ng pamilyang Marcos. So tuwing bumibisita sila sa Ilocos Norte, dyan sila napunta. So ngayon, isa na itong museum na bukas na sa publiko kaya dinalaw na rin namin to kung saan makikita natin ang mga kwento, alaala at bahagi ng modernong kasaysayan ng Pilipinas. Kaya ka Mike. Ano Ano nakalagay kasi? Ito ang label. ba yun? Oh, mga basher ng Marcos. Baka basher rin yung kanila. Ano naman to? Habang tayo'y naikot, mararamdaman mo agad ang elegante ng loob mula sa malalaking salas, chandeliers at wide staircases. Yung kada room merong parang mararamdaman mong very formal pero may halong personal touch na parang may sariling kwento ang bawat sulok. Sa loob ng museum, makikita nyo ang mga larawan, personal items at memorabilia na nagbibigay silip sa buhay ng pamilyang Marcos. Mula sa public service hanggang sa personal moments, makikita rin dito ang mga exhibits tungkol sa mga state visits, events at importanteng panahon sa kasaysayan ng bansa. As we walk through each room, mapapaisip ka talaga kung gaano ka-powerful ang history. Ang lugar na ito ay naging saksi sa mga desisyon, pagbabago at kontrobersya na humubog sa modernong Pilipinas. Whether you agree or not with the politics behind it, one thing is clear, this place holds an important chapter of our national history. As we end our tour, dala namin hindi lang pictures and videos, kundi mas malalim na appreciation sa kasaysayan ng Ilocos. Andito tayo sa pinaka-iconic at pinaka-panagmamalaking landmarks ng Ilocos Norte, ang Paway Church, na kilala rin bilang St. Augustine Church. It was built noong 1694 at natapos noong 1710. Noong 1993, ang Paway Church ay kinilala bilang UNESCO World Heritage Site bilang bahagi ng Baroque Churches of the Philippines. So isa lamang itong patunay ng ating kultura at kasaysayan na hindi lamang mahalaga sa atin, bagkus kinilala rin tayo ng buong mundo. At hindi mawawala sa itinerary namin ang Vegan Arc. So from Lawag, papunta naman kaming vegan. Hey guys, Saan tayo? ito, andito na tayo sa Casa Hardin. Casa Hardin, pwede naman. Kaso kung... dito? Casa Hardin. Parang ito na ito, no? 11 na kanina niya. Ayun, no? Casa Hardin. Known daw to sa pagkawaan ng mga sarap na empanada. Pero ang presyo niya, presyo ng atin malaki. And all price. Sila yung gumagawa ng rock. Pagano naman usually. Nakasama pala yun. Okay guys, we're here in Casa Hardin and we're eating our merienda. Hi guys. What's the face, Mike? Ay, ba empanada na dito? Parang ano, walang food coloring. Very natural. Museo Crisologo. So, dito guys sa Indonesia. Bigyan ka! Missy, peram.
Wala na kayo. Start po ninyo ma'am, first store po. Ay, Technically, lawyer lang siya. ano pa? Edna. Part siya ng ano. Kaya ang galing. Wala lawyer pala. daw siya. Tapos, graduate siya ng UP. Ah, UP. Sana all. So, uniform na ba to? Yeah, kasi siya ay reserve AFP. Oh, pati yung mga ano. Ito nga, yung sinasabi mo, Edna, veterans. Mike. Oh, sino to? Ano? Ito pa. Ah, taas muna daw. Salakot. Anong purpose ng salakok, ma? Pero, Ano ulit, ma? Salakot. Batanes, Katarwan. Ba't walang ano? Ang bahay na ito ay dating tirahan ng prominenteng Crisologo family, isa sa mga kilalang pamilya sa kasaysayan ng Ilocos. Ngayon, isa na itong museo na bukas para sa lahat na gustong mas makilala ang pamumuhay ng isang mayamang pamilya. Makikita dito ang mga lumang litrato ng pamilyang Crisologo, mga personal na gamit, formal wear at mga antique na kasangkapan. Bawat silid ay parang may sariling kwento. Kung paano sila namuhay, nagtrabaho at naging bahagi ng kasaysayan ng vegan at ng buong bansa. Isa sa mga pinakakapansin-pansin dito ay ang mga classic wooden furniture, grand mirrors at detailed carvings na nagpapakita ng husay ng mga Ilocano craftsmen. Makikita rin dito kung paano nagsanib ang Spanish at Filipino influences sa arkitektura at interior design ng bahay. Habang naglalakad tayo sa bawat room, mapapaisip ka kung gaano kakaiba ang pamumuhay noon kumpara ngayon. Walang gadgets, walang modern technology, pero puno ng disiplina, tradisyon at pagpapahalaga sa pamilya. Dulang, very low dining table, about a foot high use in rural home. Wooden refrigerator, taral. Ano naman to? Kitchen. Ito ang kanilang kitchen. Ang Museo Crisologo ay hindi lang basta koleksyon ng lumang gamit. Isa itong Ito paalala ang boys ng room. yaman ng kultura ng Ilocos at ng kahalagahan ng pagpapapreserba Bawal ng pumasok. ating heritage. So, ito ang kanilang reception area ba to? Dito natin mas mauunawaan kung bakit espesyal ang vegan bilang isang UNESCO World Heritage Site. Ba, kahit ako tanong yung history ng Paranaque, hindi ko alam eh.
souvenir's room. Parang nakakatakot yung kanilang ano guys. Baul, chest. Para sa mga pamilya at kabataan, napakagandang learning experience ng pagbisita dito. Hindi lang tayo tumitingin, we're learning, imagining, at mas pinahalagaan natin ang ating kasaysayan. As we end our tour, dala natin hindi lang magagandang litrato, kundi mas malalim na appreciation sa pamana ng mga ninuno at sa kwentong iniwan nila para sa atin. Souvenir shop. Alin? Ate na magkano daw yung bag na yun? Yung puti. 280. Paano siya ma'am? Nag-expand po yan. Last na lang yan. Ayun Nakuha lang ko sa'yo. Bili guys, mo na, Mama. panoorin niyo po yung part 2 ng aming day 3 trip. Pero parang hindi mo Salamat na sa panood.